Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! Good evening, everybody, and welcome to another Monday night of Chikahan with Mommy Ray. Magandang gabi po sa inyong lahat. At uulitin ko po ulit, maraming salamat sa mga sumuporta sa amin, mga nanood sa amin last week sa aming anniversary show na Saglit Lang, Totoo Na. Maraming salamat po. At may good news kami sa inyo. Magkakaroon kami ng round 2, or magre-rerun po kami. Babalitaan po namin kayo kung kailan yan. Pero malapit na po. At bago nga po tayo magsimula sa aking chikahan ngayon at maganda po yung acting pagkukwentuhan ngayong gabi. But, syempre po, always sabi ko nga sa inyo, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Of course, I start the week, Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday, our podcast, Up, Top, Download, Low. And every Friday naman po, Coffee Chat with the Ven. At lahat po ito, 7 p.m. And you can watch this in our Facebook page ng Ignos Novos Artist Management na pareho po ng aming Instagram. And of course, like, follow, and subscribe ang aming TikTok account na at ignosnovos.official. And of course, please follow, like, and subscribe our mother company, First Son Production, na pareho po ang aming Facebook and Instagram. And of course, like, follow, and subscribe our YouTube channel, First Son Creatives, na kung saan nyo po mapapanood ang aming live. Like ito, mamaya mapapanood niya ulit ito. At of course, yung mga aming iba pang ganap. Ayan. Eto na, pag-uusapan natin, since this is a Pride Month, ang ating month of June, I'm so privileged and magigest ko ang isang tao na pag-uusapan natin hindi lang about sa LGBT community and also kung paano siya nakakatulong sa community na iniikutan niya. Yan. Please welcome my special guest. Of course, he is the Director and Secretary of General of Rainbow Tiger LGBTQIA+ ng Mandaluyong. And of course, marami pa, but eto yung pinaka-main. Please welcome our special guest, Mr. Matt Villalba. Yeah, thank you so much. And maraming salamat po sa inyo, Mami Ray, for inviting me. And syempre, Happy Pride. Yes, Happy Pride. Ayan, maraming salamat for allowing us to interview you. Can I call you Sir Matt? Matt, okay. Matt na lang. So, kilalanin ko muna si Matt. Matt, from where are you? Do you have a province? I was born in Manila, pero lumaki po ako sa Laguna. Paikot-ikot kung saan-saan doon. Yeah. So, pero sa Laguna ka lumaki, so yun yung province nyo. Naranasan mo ba yung larong kalye? Yung tinatawag nating larong kalye dun sa lumalabas tayo, tapos pag uwi natin, napapagalitan tayo ng parents. Actually, oo. Kasi nung nasa Manila pa kami, wala talagang way to gawin yun. Eh. Pero pag nung lumipat kami Los Baños, tapos lumipat kami ng Calamba, tapos lumipat kami ng San Pedro, Binyan. Ano yung araw-araw yun kung pwedeng Tubang Preso. Yes, yan. Oo nga. Mga yung mga chateau. Yan. So at least naranasan mo. Kasi not everybody nowadays, na kahit yung mga bata, hindi nga nila alam yung simpleng piko di ba? Yeah. So now, at least ikaw naranasan mo yan. But, kaya ko lang tinanong yun kasi gusto ko lang malaman na if all my guesses
yung mga naging guest ko, nakakapaglaro pa sila ng ganyan noon eh. Kasi mas masarap Oo nga. nung mga panahon natin eh, no? But before we start our real conversation, I wanna say hi and hello sa mga nanonood sa atin dyan. Ayan na, kaumustahin natin ang ating mga nasa comment section. Of course, I wanna say hi to my bebe ko. Ayan na, hi bebe ko, Gail. And of course, my anak-anakan. Hi, Tanya. Hello, I miss you. And of course, my and Lorena. Hey, he's one of our top leader. Wow, sabi ni Lorena. And of course, our Nanay Jane is there. Hi, Nanay Jane. How are you? Ayan. So if you have any question kay Matt, just feel free na ibaba dyan sa comment section yung mga tanong nyo. Ayan. Yes. Matt, nabasa ko kasi, you're nung college, ano ka eh? Sobrang achiever ka. You graduate from being a cum laude. Yes. Oo. What course? I finished Computer Information Science. Oh. So, yeah. Pero I just wanna say na I also struggled na I struggled with learning in the beginning because of yung struggles ko as LGBT. Yeah. But only until siguro nung I was in college, nasa college na ako, na intindihan ko na kung ano yung kusino ako. Yeah. You know, nakita ko na kung ano ba talaga ako. Kaya siguro doon ako nagkaroon ng chance na mag-excel talaga. So nung high school, merong nahihirapan ka pa to identify yourself or Yeah. yung how people will accept you? I think sa akin, paniniwala ko is more of yung personal. Yeah. Kasi siyempre, lahat naman siguro ng LGBT Relate. agree, makarelate. Yeah. Na na yung iba yung impact na galing sa labas. Sinasabi sa na ganito ka. Pero natutunan ko kasi sa sarili ko na mas importante kung malaman kung sino ako. So, ang tagal din ng struggle ko, to be honest, kung bago ako na-accept na, ito pala talaga ako. Paano mo na-accept? Maraming, nung panahon kasi yun, hindi pa open, walang social media like this, walang mga katulad mo na nag-open up ng conversations about LGBT life and experiences. So, dati, wala pang internet dati. Yeah, exactly. So, it was really just personal, parang understanding. Wala talaga, there was no mentoring, wala kang malapitan, walang katulad ngayon, meron na tayong mga LGUs na nagsusupport sa LGBT. Wala talaga noon. So, lahat yun, nasa loob lang. Kinikim-kim mo lahat, tinatago mo lahat yun for so long. So hindi ka rin naka-open sa family? Funny enough, no, na sa pamilya namin, we most of the time sa Filipino culture, you don't talk about it openly. Pero, of course, I'm very grateful sa magulang ko, unfortunately passed away already. We had conversations na when I was already mga 20 plus na. We open up na-discuss na. Pero I just wanna say and acknowledge na hindi lang LGBT ang nagka-come out. Pati magulang din nagka-come out. Pati kapatid din. Pati friend ng LGBT. They have to separate nila yung friendship dun sa yung pagiging LGBT ng isang individual. Yun. So, parang na-realize mo lang sa sarili mo na you're part of the LGBT nung ikaw mismo yung naghanap sa sarili mo. Oo. Parang ganun. Yung mga, naalala ko nun sa college ako, yung mga pinapasa kong papers, like biological proof na kung totoo bang mayroong difference ang isang LGBT sa hindi LGBT. Ganoon na yung mga pinapasa ko nung nasa college ako. So, yung self-interest ko napupunta sa learning. Ano bang, meron na bang mga research patungkol dyan? Doon talaga nung panahon yun, very little pa lang. Yun. Oh, kasi the reason why I'm asking you, kasi di ba dati, nung panahon natin, simple lang eh. Yeah. Dalawa lang yan eh, mamimili ka lang eh, di ba? Tapos ngayon, ang daming division ng pagiging, sabihin na natin gay. Ang dami kaya nga nagkaroon ng LGBTQA+, di ba? That's the reason why I'm asking you about it. Ang nakikita ko is that, based on what I've learned so Yeah. far, kasi ngayon, syempre, we are already aging na, Yeah. may alam ka na, pre-colonial Philippines is not actually male and female. Back in the day, lahat ng genders, spectrum meron. And in fact,
yung mga considered in between na sa kultura natin in between, sila yung renowned, sila yung nagbibigay ng blessing sa household back in the day. So nadala lang yan nung Spanish colonial era. Pero yun nga, no, so in a way parang na brainwash. But if you notice that with our language, sa Filipino language, sa Tagalog, walang he, she, it. Yeah. 'Di ba? Kasi sa atin isa lang ng gender, unified ang gender. Oh, yun. So yun yung difference. Oh. So, kasi nga, di ba, sabi ko nga, you're the director and secretary of General of Rainbow Tiger LGBT. Paano to? Ano tong community na to? Is this community ng only helping the LGBT or you go outside? Yung in Mandaluyong, I don't know with other LGBT, I'm sure there are a lot of amazing LGBT organizations out there. Sa Pilipinas, marami pong national level, city level, and province level. No? But sa Mandaluyong, we consider ourselves very inclusive. So, sa labas, pag sinabi mong me plus, ibig sabihin, lahat ng klase ng gender or variation of. Pero sa amin po, we consider also our allies to be part of the community. So, makikita niyo po even sa hanay ng officers ng organisasyon natin, meron ding mga straight women, yan, na kasama namin. So, this allows us to create opportunity for others. So, lahat kami nagtutulungan. And I just also want to mention and reach out and mention yung aming LGU, our mayor, Ma'am Menchi, our vice mayor, Anthony Suba, and our Sangguniang Panglungsod. They're very inclusive also. So, kaya we have this opportunity to reach lahat. So, nagka-charity kami within our organization, sa mga LGBT, may charity kami sa mga nanay, sa mga bata. We are basically an organization, nagkataon lang na ang mga officers nagsimula ay LGBT. Okay. Speaking of, kasi nga sinabi mo nga na hindi kayo inclusive eh. You're helping, katulad nga sabi mo, you're helping nanay. May pumasok sa akin sa nanay mong yan eh. Parang, you're connected with Nanay Jane. Yes. Yes. And being connected with Nanay Jane, medyo malaki, diba? Yeah. At may nakita rin ako sa sa portfolio mo. What is FDI? Yeah. Okay. FDI was yung precursor ng FDI. FDI is a precursor of lahat ng opportunity na nakuha ko sa buhay ko after I decided to pursue business. Okay? So, FDI is a training platform sa lahat ng mga gustong maging business professionals. So, I'm a network builder. I am, just so happens to be the program head of our charity arm. So, during that time, when we were starting, we were working with a lot of amazing advocates. Nagkataon, Jane is one of the most prominent organizations tinutulungan namin. We started with yung pagbigay-bigay ng pang Christmas. Then there was a time na nag-aalaga na kami ng mga bata na special, yung mga ganun, even just for an hour or two to get a feel of what is really happening on their side. So FDI is a multi stage platform. It's more of mental aspect. Paano ba maging isang mabuting tao? Para ba maging isang mabuting leader, bago mag-isang mabuting business professional, yun yung purpose niya. So, nag-expand yon from doing charity, then, kung tumutulong tayo sa mga nanay na may mga special na bata, bakit hindi LGBT? Bakit hindi ang dami mong pwedeng puntahan? So, if ever, like me, I want to be part of the FDI Cares, madali ba? Yes. You can collaborate with us. We can work with you especially kung meron na kayo existing platform, we can create livelihood programs. We have affiliate platforms na will be perfect for those who are working, na yung talagang hindi pwede na nag-aalaga ka ng bata, hindi ko pwedeng labas ng labas, hindi ko pwedeng, ito yung mga perfect for those that are cannot be fully employed. Yun. We offer opportunities para sa kanila. So parang parang you're helping yung mga tao na pwede magtrabaho within the house lang. Yeah. Parang ganon. Yeah. We started with livelihood programs talaga.
So parang you're gonna teach people Yes. sa livelihood nila na pwede Yes. nilang magawa within the community. Yes. Kasi di na limiting ngayon ng ang livelihood eh. Pwede mo siya gawin sa social media, TikTok, 'di ba? And other Facebook, very pudpud na yung Facebook sa atin eh. No? But yun, ang daming avenue for us. But maraming tao hindi alam na pwede pala kumita doon. So may avenue. So yun yung isa sa mga ginagawa namin ngayon with Jane. We're doing affiliate program. Yeah. And our partner is Butterfly. So Miss Lauren is our operations manager in the Philippines. So siya yung nag-comment kanina. Okay, sige. Speaking of comment, basahin muna natin ang mga nasa comment section. Ayan, sabi nga, hello po, sabi ni Nanay Jane. Ayan, and then si Rob Chris, very smart si Math from the press Bebet. Oo. Siya yung aming president for the Mandaluyong Local People's Council. Oh. Lahat ng mga organization sa Mandaluyong, they go under this amazing person. Okay. So parang, very, siya, madaling malapitan. Yes. Yan. Tapos, Aizel, Heart, and then, what's, Glyny? Dax, hello po. And then, Jean, amazing, Cyril. Tapos, sabi ni Nanay Jane, sa bahay nila, Matt, kami, merong store for the cause, Yes. Mami Ray. So dun yung nagiging parang store. Kinuwento Yes. sa akin yan ni Nana. Engineer, Paolo, go Matt. Ayan. Tapos si Doris, hello, good evening, Sir Matt. Yes. And wala na. Yeah. So, you have any question for Matt, just type on the comment section, tatanong natin sa kanya. So, nung nakilala mo si Nanay Jane, yun nga, sabi nga ni Nanay Jane, so the small store, dun sa bahay mo. We started with parang training the nanays. Kasi hindi ang training kasi sa livelihood, hindi lang dapat yung actual livelihood. Okay. Dapat kasi change mo na yung mindset niya eh. Minsan yung mga tao like, umaasa sila sa gobyerno or for example sa ibang tao, kailangan baguhin muna yung pag-iisip nila. So yun yung in-offer ng FDI. We create a training na specific para ma-target yun. And si Jane yung kasama namin kasi ang dami talagang tinutulungan na mga nanay. Well, di lang naman nanay, but basically yung mga nanay na may mga special child or kaya may mga batang may mga long-term diseases. So, medyo naging super close kami because of what she's doing. So, yun. So, if ever like ako, do you parang pumupunta kayo sa mga places para turuan yung mga tao? Hindi lang kasi mothers, sabi mo na gusto magkaroon ng livelihood. Yes, we can work together, collaborate. Kasi syempre, every organization, we prefer to work with organizations na. Like, some of the people who commented, like si Ma'am Dory Silva, she is the president of Sola Parents in Mandaluyong. So, we working with her to create platform para sa organization niya. So, I just want to be fair na lahat naman po kasi iba-iba tayo ng organization. Yeah. So, we're trying to tailor fit yung ginagawa natin for each organization. So, para mas madali maintindihan ng bawat organization na paano tumulong sa ibang tao. Yes. Kayo yung tumutulong. Yes. Oh, now, nag-gets ko na. Kasi kanina iisip ko, tapos ang dami nun doon sa FDI na pictures mo, parang ang dami nyo nang natulungan. Yes. We range yan from like feeding programs to bibigay ka ng school supplies to Christmas parties to huge donations which is part of kultura kasi ng FDI community namin yan. And yung aming our founder, Dr. Yong, Dr. T, who's based in Malaysia, yung sila sa photo na yun talaga yung puso nila. So we were doing this based on what we learned from them. Okay. Pero kasi hindi natin maiiwasan na meron lalapit sa inyo na hindi para sa benefit ng madami. Yung papakita lang nila, parang itutulong lang namin to sa community, pero napapansin nyo na parang, parang i-scam lang kami ito, nilolok. Meron bang ganon? Yes, of course. Meron. Pero ang kagandahan niya, because especially, marami naman tayong kasama na advocates, na sanay na rin sa ganyan, experiences. So, maganda, meron kaming natatanungan, meron tayong nagme-mentor din sa amin kung paano ba. Yan.
Alam nyo ba, FDI, we expanded sa ibang bansa na rin. Yes. So, for example, I think 2023 yata or 2024, nag-start kami ng library program sa Papua New Guinea. As far as that, yun yung personal experience ko. But we are, syempre, kami personally, dahil sa Pilipinas, yun yung pinafocus namin dito. We want to help more. So, kunyari, ako lalapit sa'yo, and then I have this organization. Gaano katagal yung training or for us? Parang, Usually depende kung ano yung capability ninyo. Kasi may iba, they prefer talaga yung very in-depth. So we can provide series of trainings na libre take note. Pero yung iba kasi, like for example, nanay, available lang, pwede lang sila Sunday. So sometimes, isang buong araw lang. Tapos the rest of the other parang follow-through, ginagawa namin online na rin lahat. We're trying to adapt to yung current world. Yes. Settings. Okay. Sige, mayroon ako nabasa sa comment section. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi. Na parang, ayan, sabi ni Nanay Jane, nakapag-train na kami, Mami Ray, sa QC, Ayan. sa Muntinlupa ng Warrior Moms, and Pro Hands, mga blind. Masure, yeah. Yung sa mga nagmamasahe na na masure. And then, sabi ni Miss Lorena, yes, napakadami na pong natulungan ng FDI Cares. Wow. Ang FDI Cares kasi started more than 40 years ago by our co-founders. Iba-iba lang yung pangalan na ginagawa nila, but they were doing a lot of charity work. Okay, pinag-usapan natin, napakatagal. Paano ka napasok sa FDI Cares? Okay, good question. Yung nanay ko, who is a professor sa isang state university, got involved with this kind of business. She wanted to help me. Back when I was I was assigned sa Europe, okay, I went through some struggle. So, para mawala ko dun sa rut ko, quote and quote, talagang pinwersa ko na nanay ko to participate in FDI. Sabi, anak, maganda to, which is totoo naman talaga. She's just trying to be, helpful sa akin, maging positive influence. Pero at that time, syempre, di ko naisip yun. Marami ako pinagdaan at that time. And then, dinala niya ako doon sa FDI. I met Dr. Young, Dr. T. I met my mentor, si Mr. Ed Gloria, who's now based in the US. And we have, ever since that 2010, I started, nag-start na ako. I started to understand, yung pala. Kasi, there's a lot of struggle for an LGBT individual. Paano mo i-marry yung personal goals mo, yung professional goals mo, at yung pagiging isang LGBT? Yeah. Ang hirap parang, yun ang struggle ko talaga. So, saan ako dapat lalagay? Anong piece ako ng puzzle? Yun yung laging pinagdadaanan ko. And FDI, sina Dr. Young, Dr. Tay, sina Mr. Ed, helped me figure out kung ano yun. And one of the most powerful thing that I have learned from him, kasi during that time, I was struggling. Sabi ko, ba't ko kailangan matutunan tong FDI na to? Wala naman ditong LGBT na mag-guide sa akin. 'Di ba? Paano ko matututunan maging isang amazing na business person? Wala namang LGBT leader dito. Ang sabi ng mentor ko, kaya wala dito kasi ikaw yun. Okay. Okay, ako nga. So that's why I decided, ako nga yun. So I have to be the one representing my community in business. Yeah, And galing. social enterprise as well. So, doon nag-start lahat, na Yes. which is, parang nag-turn around yung buhay mo. Kasi Yes. hindi naman ito yung natapos mo Hindi. ng college, diba? Not at all. And then, that's the time you realize, eto na yung nawawalang missing piece of my life. Yes. Sometimes fulfillment comes at a later age. Sometimes fulfillment comes when you're at your worst. And you least expected Yes. it. And totally unexpected. Okay. Who would have thought that, somebody like myself, na before used to be an IT professional, na ngayon maraming natutulungan. And, I can't even understand na paano nangyari yon. I just accept it. I just allow it to flow, allow it to happen. Pero, kung babalikan ko many years ago, naisip ko ba na gagawin ko to? Never. Yeah. Never talaga. Never. And then, because you're helping other people now, do you see that this country of ours, kung nasaan ngayon tayo, nakaikot sa mundo ng korupsyon, you can help people by yung tamang organisasyon like Yes. this, diba? Yes.
It's very powerful na right now, baka hindi po alam ng karamihan, ang Pilipinas po, isa sa mga kasama na lumahok sa OGP or ito open government partnership. Okay? And parte ng proseso na yon is paano ba natin makikita kung totoo ba talagang ginagawa ng mga nasa gobyerno yung dapat. Kailangan ma-involve lahat ng individual. Katulad natin, ordinaryong mamamayan, maging parte ng isang civil society organization. Yung terminology na yun, hindi po yan NGO. Pero pwede rin NGO. Ang NGO pwede rin maging parte nun. Pero like kami po, ang Rainbow Tigers is a civil society organization. Grupo ng mga LGBT sa Mandaluyong na naniniwala sa kakayahan ng Pilipino sa Mandaluyong. Ang purpose po ng LGBT na katulad namin ay makita na tama bang ginagawa ng nasa gobyerno. Yung po mga kasama namin sa Local People's Council, yun din ang pamantayan nila. Kailangan meron tayong partisipasyon bilang isang individual. Kasi minsan binabato natin sa lagi ako may corruption, pero dapat makita natin. So ngayon sa Mandaluyong, one of the few cities and one of the few municipalities na meron ng ganyan. Kakasimula lang po natin last year. So, thankfully, I'm a part of that organization. So, deputy po ako ng public relations officer ng Local People's Council. We're doing our best to bridge the gap. Ano ba yung dapat, paano mo sasabihin sa gobyerno, kailangan natin ito? Or paano ipapaliwanag sa community na tama ba yung ginawa nila or may mali ba? Meron talagang dapat in between eh. Pero I do agree na ang Pilipinas, marami pang dapat pagdaanan in terms of leadership. Okay. You know. Tapos sabi mo nga, yung komunidad nyo, ang swerte nyo kasi na engage sa inyo ang local government Yes. nyo. Not every cities, not every province dito sa atin, ganun eh. Yes. Kasi meron mga tao pa rin na alam natin hinaharang ating LGBT. Kasi lagi nilang inisip, anong itutulong nyo sa komunidad, diba? Yes. Oftentimes inisip nila na, wala namang LGBT sa amin eh. Wala pang umaamin. Joke lang. Wala pang nagka-come out, wala pang nag-share ng advocacy nila. Pero meron yan. Sa Pilipinas, mas mataas, mga between 6.6 to 9% ay LGBT. Diba? Ewan ko lang kung gaano karami kung mas marami sa Mandaluyong, pero feeling ko lang, feeling ko lang. Yun, pero yun nga, minsan isasantabi nila, kasi syempre, totoo mas marami naman talagang kababaihan. And importante rin advokasya para sa kababaihan. Pero, kaya nga po kami sexual minority. So, kailangan po, meron ding atensyon ng gobyerno. Ang kagandahan sa ilang mga LGU, katulad ng Mandaluyong, talaga nagsusulong sila ng mga batas para sa kapakanan ng mga LGBT. Oo. Na talaga sa amin, lalo na naipasa yung right to care sa Mandaluyong, naantay na lang namin yung IRR. Ano yung right to care? Ayan. Right to care is yung bibigyan mo ng, kung kunyari may long-term partner ka, tapos usually sa Pilipinas, sa kultura natin, ang mga magulang or kapatid ang mag-aasikaso sa'yo kung sakala magka-emergency ka. Diba? Sa hospital, kunyari, na comatose ka. So, paano yung next step? So, sa batas na ordinansya na meron sa Mandaluyong, for example, yung partner mo, pwede mo siya yung hahalili sa'yo, sabihin kung ano ba gusto mong mangyari sa'yo, kung hindi ka pwede i-resuscitate, ganyan. Yung medical decision, manggagaling sa iyong partner. Hindi na sa parents nyo. Kasi parang, yung sa pinapasa yung resolution ngayon is like parang asawa talaga. Yes. Yun yung katungkulan ng isang asawa sa kanyang asawa. As far as health is concerned. Yeah. Health is concerned lang. Okay, it's nice, no? Yeah. Pero pwede rin yan for common law partners. Hindi lang siya limited sa LGBT. Maganda din siya sa mga common law partners na di naman talaga kasal, Yeah. 'di ba? Kasama sila doon. Oh. Yes. So which is nice, no? Kasi ang ganda ng komunidad nyo sa Mandaluyong na parang sinusulong yung karapatan ng bawat isa, not Yes. only yung
kababaihan, the single parent, even the LGBT. Yes. Yun yung maganda kasi hindi naman lahat ganun eh, no? Dahil dyan, mag-check tayo sa comment section. Yan. Ang sabi sa comment section, meron yung isa, good evening po. Ayan, sabi ni Ronaldin, good evening po, solo salute. parent here. And then, sabi ni Karen, we are proud of you. Marami kang natutulungan. Yeah. At sabi ni Melay, proud to know this guy. Mukhang itong mga to nasa solo parent ba? O paano mo naman, bakit parang nasa solo parent sila? Yung isa po isa solo parent, kasama na namin sa mga susunod namin tutulungan sa aming Live With program under Miss Doris sa Mandaluyong. Yeah. Isa po is one of our co-advocates, si Tita Kay, Miss Karen Fintabella. Siya yung kasama namin for so long that's been doing all the advocacies. Tumutulong talaga, sobrang dami po namin natutulungan. And si Mela is one of our allies sa Rainbow Tigers na kasama. Officer din siya. Okay. Like for me, for example, I'm a mom na hindi naman ako mayaman, pero I like to have an advocacy to help the mother of special kids. Yes. Parang ganon, di ba? Yes. Ano yung pwede mong i-advise sa akin to put para matulungan ko yung mga nanay kong yun? Yeah. I would recommend consider creating an organization. Yeah. When I'm sure you have already, Yes. para a community Yes. that thinks like you, loves like you, ganyan. That's good. You can start with that. Like what happened to most of the CSOs sa Mandaluyong or any other location. Pero then you level up by applying for accreditation. Kasi you will also learn how other organizations help with their own. Marami ako natutunan just from listening sa ginagawa ng mga solo parents, ng mga mothers na may anak na PWD, ganyan. And when you are part of a pag CSO ka, you also are allowed or you're invited to participate, then collaborate also with LGUs. They're gonna consult with you. If you have a specific, for example, may ordinance sila, that's specific that will help mothers with, for example, children with special needs. At kayo yung CSO that represents in your area, siyempre they will invite you, consult with you. What do you think? Is this good? Yun po yung purpose. So, kaya for example, anything related to LGBT, ini-invite po kami ng LGU na Mandaluyong as the representative, isa sa mga representative ng LGBT. Ang ganda-ganda naman, no? Ang dami ko natutunan being a single mom na parang, kasi hindi mo maiiwasan na may lalapit sa iyo. Yes. True. Hihingi ng tulong. Yes. Na parang gusto mo dito kasi sa simpleng pagtulong doon mo matutong maging mabuting tao. Yeah. Kung ikaw ay merong magandang adikain, ang kailangan mo lang is yung mekanismo Paano mo madadaling yan sa tamang landas Yes. So, yung maraming mekanismo na pwede kang mag-charity, daan mo sa charity, pwede kang dumaan sa CSO. Marami talagang paraan. Ang tanong lang is meron bang nakakaalam, di ba? Yes. Yun Kulang tayong information about that. Yan. At dahil dyan, kaya ang ganda kasi you're giving us more information Yes. about it. At dahil meron daw magandang comment. Of course, Nanay Jane, sabi niya, hindi po need maging mayaman para makatulong kung sa pagturo po ng pagbabago, bakit nga gagawin ang pagpupursige, bumangon araw-araw at kumayod para sa ating mga mahal sa buhay. Yes. Diba? Oo nga Kasi diba, yun nga yung laging nasa isip ng mga tao Kailangan mo maging mayaman para makatulong. Oras mo lang. Magbigay ka ng oras, kausapin mo yung tao na nangangailangan ng makakausap, Yeah. is already an advocacy in itself. Di ba? Well, ito yung simpleng diskusyon. Di ba? Mapag-usapan, mga bagay-bagay, is already an advocacy in itself. Informality lang yung pinagkaiba. Di ba? So, lahat tayo, we have a capacity. Yun yung natutunan ko sa FDI. Lahat pala tayo may capacity to give. Kung ano yung gusto mo ibigay, depende sa'yo. Di ba? Oo nga, tama nga yan, no? Ang ganda-ganda. So doon nag-start yung pagbabago ng buhay mo when you enter the
FDI, tapos ngayon nagkaroon, tapos dito ka naman sa LGBT ng Mandaluyong. Yes. Kung tatanungin kita, dahil nandyan ka na, saan patungo ngayon ang buhay mo? Nakikita ko sa sarili ko, kung ano yung ang totoong pangarap ko talaga, para sa sarili ko, is mapalawak pa yung advocacy na ginagawa namin. Yun talaga, sana hindi lang sa Pilipinas, sana sa ibang bansa na merong mga tao na gustong matutunan ano yung FDI. Yeah. Sana may mga lugar sa iba't ibang lupalat ng Pilipinas na sana gusto nilang magtayo ng sarili nilang organisasyon katulad ng isang CSO, 'di ba? Sana po merong mga iba't ibang individual na gustong maging LGBT leader, 'di ba? So, nandito po kami to assist and help. Yun ang vision ko sa sarili ko. Yun nga eh. Yun yung tatanong ko sa'yo, what's your vision and mission Yes. in life since you're part of the FBI? Yeah. FDI, Yes. diba? So, yun yung gusto mong mangyari. Gusto kasi natin na lahat ng tao may oportunidad mabuhay ng maayos. So kung hindi ka ma-empleyo, di gumawa ka ng oportunidad magnegosyo. Yeah. Yun yung advantage na hindi ka nalilimit sa buhay. Dapat marami kang avenues or we call it sources of income. Yes. Di ba? Yun. Yan, sabi nga, check daw namin ang comment section. Yan. Yan. Sabi ni Nanay Jane, kaya sa FBI really helps. Bakit din ako naging Nanay Yes. Jane? Yes. Okay. And then, sana madaming LGU na maturuan ng FBI. Yun nga eh. No? Yes. Tapos sabi ni Rob Chris, sa Mandaluyong lahat tulong-tulong at walang diskriminasyon. That's true. Very well said si Matt para sa ating mga advokasya. What's LPC? Local People's Council. At saka CSO. Civil Yeah. Society Organization. Okay, yun nga eh. Maraming mga magulang ang hindi pa alam bakit nga ba sila bumabangon. That's Yes, true. no? That's so Marami, no? Parang yung mga nanay kasi nowadays, or mga parents, they just bangon. Kailangan eh. Yeah. But there's no reason why kailangan kong gumising araw-araw. Nandito tayo to open up their mind and yung heart nila. We understand, lahat ng matay dumaan sa paghirap, di ba? Lahat tayo dumaan sa pandemic. Hello? Yeah, We oh. understand. Meron lahat tayo. Pero kailangan meron ka kasing makakausap. Somebody has to mentor you, to guide you na ito yung tama. May taong na magagalit sa iyo kung gumagawa ka ng kalokohan, di ba? Meron talaga dapat eh. Yun. Speaking of pandemic, paano na nung pandemic? Yung pandemic, siyempre, nung pandemic, lahat tayo, di ba? Ang ginawa din puro online. Hindi kasi si Nanay Jane nung pandemic may ginagawang illegal eh. Sabi niya eh. Nung kinukwento sa akin ni Nanay Jane eh. Pero naman hindi naman sobrang illegal, di ba Nanay? Parang konti lang na bawal pero ginagawa niya kasi kailangan niya mag-deliver ng mga pagkain. Ikaw, paano ka nung pandemic? Paano yung advocacy mo na tumulong? Nandun nga lang tayo. Ang panahon ng pandemic, ang role ko sa komunidad, sa FDI, back-ender ako. Never akong maharap. Ako yung nagpe-prepare ng Zoom activities namin. Ako nagpe-prepare ng posts. Lahat para mag-guide lahat ng makasama. Siyempre, may mga kasama din kami na tumutulong sa amin. No? Pero especially during the pandemic, masyadong pronounced yung activities ko online for the community. So, kasama na yung FDI Cares doon. Yun. Nakafocus ako kasi yun ang talaga, anong kaya ko ibigay? Ito yung kaya ko ibigay. Yung oras, yung panahon. Kaya for the most part, akala nga nila na parang buhat-buhat ko yung charity activities nang meron kami sa community that time. Nga. Kasi di ba ang hirap no? Lahat tayo stagnant. Yeah. May nabasa ako, sabi ni Nanay Jane. Tumatakas daw siya. Sabi niya, tumatakas ako para makapag-deliver ng livelihood. Diba nga kwento? Tapos online teaching si Matt noong Yes. pandemic. So Matt, if in case I will invite you para to teach some of yung mga parents ko, are you willing parang to visit yung mga places, Yeah, mga of ganun? course. Opo, pwede po. Okay.
O, di ba? Ang nice. At dahil dyan, meron akong bagong segment, kung mapapansin nyo. Sa aking Chikahan with Mommy Ray, I have a new segment. I have this magic bowl. Ayan. Kasi ang ganda ng kwentuhan natin. I hope maganda yung mabunot para to help other bunot. Sige, kulay asul. Ayan, kulay asul. Okay. Kulay asul. Eto. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng tulay para sa pamilyang Pilipino, Okay. anong tulay ang gagawin mo at bakit? Ulitin ko ha. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng tulay, Bridge, para sa pamilyang Pilipino, anong tulay ang gagawin mo at bakit? Uy, ang ganda! So, parang panggobyerno. Oo, panggobyerno. No. For you, as one, your advocacy, mas lalo sa FDI, anong gagawin mong tulay to help Ako, Filipino family? ang nakikita ko kasi, sa natutunan ko sa FDI, ang isa sa mga aspeto ng pagkatao na karaniwang hindi masyadong nabibigyan ng pansin, yung mental health, no? So, sa akin, napaka-powerful ng na alagaan mo yung pag-iisip mo. Yes. So, pero sa kultura ng Pilipino, hindi naman normal yun eh. Hindi natural, di ba? Minsan pagka nagsabi ka na nag-struggle ka, may nape-pressure ka, ganyan. Minsan dating sa iba, ng arte-arte mo. Pero nakikita ko na, as what I've learned, no, pag natutunan mo, palakasin yung isip mo, lahat ng bagay kaya mong gampanan. Lahat ng problema kaya mong lampasan. So kung ako tatanungin mo, yung tulay dapat ay plataforma para mabigyan ng suporta lahat ng Pilipino maging mentally strong. Yun. Yeah. Kasi yan ang pinakamahirap eh. Yung maging mentally strong ka. Yes. Because not everybody kayang bumangon na may positibong pag-iisip. Yes. 'Di ba? Na may positibong pag-iisip at merong strong will to God na magiging maganda tong araw na to. Kasi hindi lahat eh. Mas lalo na yung mga kababayan natin na lagi may problema, maganda nga. Kaya sila nagkakaproblema kasi isip sila ng isip sa problema. Yeah. Kaya nga di ba sabi nila, wag mong problemahin ang problema. Mo yung problema sa'yo. Yeah, correct. Yeah. Ay, okay. One more. It's gonna be three questions. Okay. Favorite color ko, orange. Okay. Yan. Favorite. Halata na. Kaya pala naka-orange ka. Yan. If you will be given, ayan, ang gaganda ng mga nabubunot Wow, ni mga question If you will be given $1 million Wow. and you're going to spend it in 48 hours, Wow. how will you spend it and why? If you will be given $1 million and you're going to spend it in 48 hours, so it's 2 days, how will you spend it and why? Okay. Sayang, no? Sana may porsyeto may iwan eh. No? Yung question. Diba? Siyempre, we always want to be sustainable. Pero I would say, if kung talagang in that time frame, give it away sa lahat. Give it to charity. Give it to advocacies that make sense. Give it to people that are looking for opportunity. Kasi minsan parang nasa dulo na yung patalon na kumbaga. Konting nudge lang, 'di ba? So yun. So I prefer na ibigay lahat. Whatever charity that at that time that would make sense. So lahat, literally, hindi kailangan LGBT, hindi kailangan lahat. Yun nga, sabi mo, meron ba pagkakataon, Matt, na sa sobrang pagtutulong mo, napapansin mo na abuso ka? Oh, syempre. Meron panahon dapat sa bilang isang leader, titingnan mo sa sarili mo na naalagaan mo ba sarili mo? Minsan kailangan may magre-remind din sa'yo, teka muna, di ka natutulog or masyado mo nang isinasa isip lahat ng mga naririnig mo sa labas, di ba? So minsan meron kang dapat every year I would say yung lalo na pag New Year, it should be what we learn in the community sa FDI. Dapat in the year iniisip mo agad meron kang time frame na like sa end of the year, balikan mo yung mga ginawa mo na mali
Dahil sabihin mo, hindi ko nagagawin yan. Balikan mo yung mga nagawa mong maganda, papalawakin ko pa yan. Ganun. Yun yung, yung sabi ko. Ganda. Oh, sige. Check the comment section. Ayan. Before tayo magkuha pa ng isang question, sabing online, tulay ng pag-aaral, bakit ka bumabangon? Which is Yung sagot niya. Oo. Pwede ba din kaming sumagot to spend 1 million? Nasaan yun? 1 million US dollar. 100 million. Grabe. Tapos, $1 billion magtayo ng ospital at bumuo ng paaralan para sa mga special kid. In just 2 days, kaya matayo. Yes, Mami Ray. Mami Lorenza, answer ka din yan. Bibili ako ng lupain, patitirahan ko ang mga SPED moms and sa mga solo parents para din maturuan sila ng livelihood. Yeah. Oo, no? Ang sarap-sarap turuan sana, no? Kasi ang swerte nyo, you have the community na open for that. Kasi meron din tayong mga matitigas ng ulo ng mga nanay na parang ayaw nila i-accept ang tulong na manggagaling. O tuturuan sila ng livelihood. Yeah. Maraming ganong tao eh. Kayo, ang swerte nyo, you have the community na very open ang mga mommies ng mga special kids at saka ng single moms. Very special lahat ng mga individual na merong tumutulong. Yeah. Oo. Mayroon kang support system, kumbaga. Yeah. Kasi yung iba parang gusto na lang nila, ibibigay lang sa kanila eh. Pero they're not gonna work on it. Diba, no? May mga ganong tao eh. Okay. Last one. Pipiliin ko yung purple. Kasi yung butterfly, yung partner namin, yan ang color nila. Purple. Yung butterfly, so may partner na... Yung aming partner namin for our yung affiliate program. Wow. Meron. Ayaw mo kasi. Eto. Okay. If success is not measured by money or fame, then how should it be measured? If success is not measured by money or fame, then how should it be measured? I believe success should be measured based on how you love yourself. Because whatever you see in yourself, it radiates outward. Lahat ng tao na nakikita mo sa paligid, nakakasalumuha mo, kung sa umaga pa lang, paggising mo, sama ng araw mo, napapasa mo yan sa lahat ng tao sa paligid mo. Pero kung paggising mo, kahit hirap ka, pagod na pagod ka, sabi mo sa sarili mo, hindi, mag-switch ako ng mindset today. Hindi, ngayon kailangan ganito ako. Lahat magagawa. Lahat ng makakasalumuha mo, ngingitian mo, di ba? Magsisika, good morning, di ba? So, hindi lang nababago yung buhay mo, ibang tao, napapasa mo yung positivity, yung pagmamahal, yung love, appreciation, na kulang sa karamihan sa atin. Yes. Yeah. Yung being positive. Ang daming umaano sa comment section, sunod-sunod. Parang gusto na rin nila sumagot sa mga questions ko. Ayan. Bibili ako ng mga paninda at mga applications, e-commerce website na gagamitin natin. Yes. Sabi naman ni Jean, i-register natin ang Project Mom. SPED Mom to the Foundation. Yay! Mas mapapalawak natin ang pagtulong. Nice naman. I also want to help the cancer patient na walang kakayahan na konting kakayanan para makapagpagamot. Tapos sabi ni Nanay Doris, Nanay Jane, sana matupad lahat ang makapasok tayo para makatulong lalo sa mga member ko ng solo parents. Yes. And then sabi ni Lord, paano mamimeasure ang success po sa akin sa dami ng batang napangiti natin at naging masaya sa huling sandali ng kanilang buhay? Naiyak naman ako sa iyo talaga, Nanay Jane. I think success can be measured if you want what you are doing and is proud of it. Yeah. Oo nga naman. Diba? Ang sarap mga comments ng mga nanay natin dito, mga nanonood, na parang sobrang positive, no?
Kanina meron kang sinabi na kanino ka bumabangon? Ikaw, Matt, kanino ka bumabangon? Bumabangon ko para sa sarili ko. Bakit? Kasi sa akin lang magsisimula lahat eh. Kung madali kasing sabihin na bumabangon ka para sa ibang tao. Kasi yun ang kultura nating Pilipino. Pero natutunan ko sa community is na dapat ikaw muna. You value yourself, value your life. Kasi pag nawala ka, lahat ng tao na nagmamahal sa'yo, mahihirapan sila. Yeah. Lahat ng tao na umaasa sa'yo, lahat ng mga nanay, anak na tinutulungan mo, na umaasa sa'yo, paano na sila? Yeah. Yun. Exactly. Paano mo gusto kanilang maalaala, matandaan? Like for example, if you leave this world, anong gusto mong iiwan sa mga natulungan mo? Sa akin siguro ang nakikita ko sa sarili ko is kinakailangan marami ding maging katulad ko. Maging katulad natin. Yun eh. So, yung nakita ko sa mga magulang ko na marami silang natulungan sa paglaki ko. Nakikita ko lahat ng tulungan nila. So, yun din yung gusto kong mangyari sa buhay ko. At the end of the day, pag natapos lahat tayo sa mundong ito, gusto natin na naipasa natin. We pass the torch. So, ganun din sa advocacy namin sa LGBT or advocacy namin sa CSOs. Ang gusto natin is maipasa natin sa ibang tao. Ang problema kasi, minsan, pag binigyan ka ng sort of kapangyarihan, dapat marunong kang ibigay sa susunod. Hindi ka selfish. Yes. Ang isa sa mga very powerful na narinig ko sa aming founder ng FDI community, sinabi niya sa amin na yung this stage is expensive. This stage is expensive. But once you set on the stage, you give it away. Ganda. Yeah. So yun, we have to give it away. Kung ikaw lang nakikita, ikaw lang gumagawa ng mabuti, you failed your advocacy. Yung purpose mo. Yeah. You're supposed to Spread it. inspire, bring people in, make them believe in the same advocacy as you do, or even make more advocacies starting from where you started. Yung FDI community started as a business community. Yung mentor ko sa Amerika, Mr. Ed Gloria, expanded it to social enterprise. And yung social enterprise niya, natutunan namin ni Nanay Jane. And now, kung mutulong tayo sa nanay, bakit hindi LGBT? Bakit hindi ibang advocacy sa CSOs? Kailangan mag-expand. Parang hindi lang limit yung pagtulong. Hindi lang dahil ito'y nangangailangan. Kung kaya mong tumulong sa madami, Yes. bakit hindi? Diba? Be limitless. Oh, limitless. Yun nga. Yung limitless ang pagtulong. Hindi lang yung certain people lang or Yes. certain organization. Meron ako nabasa sa comment section. I agree with that. Bumangon ako para sa sarili ko. Kahit minsan nakakalimutan na natin ang mga sarili natin. Kailangan talaga isa ka sa malakas na tao sa Yes. isip at sa pangangatawan para maitaguyod mo at matupad lahat ang adhikain at goal mo. Never give up, sabi ni Yes. Nanay Jane. Naiyak ako sa sinabi mo, Nay. Dapat kapag binigyan ka ng power, dapat turuan mo ang mga iba. Paano din sila magkakaroon ng power at wag kang mainggit sa iba. Oo nga, no? Kasi yan yung nakakasira yung inggit. Yeah. What you focus on expands. Yeah. Kung nakafocus ka sa pagtulong, mag-expand yan. Other people will also do the same. Yeah. Pag nag-focus ka sa love, it also expands. Oo nga. Yeah. So, especially because it's Pride Month, what we're advocating sa Mandaluyong especially is having one community that love each other. So, mag-expand yan. O kasi, minsan kasi mismo nandun sa komunidad ng LGBT, hindi tinatanggap diba? So, dapat ikaw, i-expand mo yung acceptance and love. Ayan. Ay, ang bilis ng oras. But eto yung mga tanong ko. Okay.
Nag-i-stay ka pa ba sa bahay mo? Yes. So if I'm gonna ask you, if you're gonna be one part of your house, anong parte ka ng bahay mo? Ako, personally, ako yung pinto. Bakit? It open up doors for other people. Oh, yung ganda. Yeah. And then, if you're gonna be given a chance na maging sasakyan, isang klase ng sasakyan, anong sasakyan ka? Rolls Royce ako. Bakit? Ang mahal. Ang mahal. Hindi. Yung may payong? Hindi. Yeah, Naisip ko lang ako ng pinakamahal na kotse na. Yeah. So, hindi. Ako nakikita ko kasi is that hindi naman hindi mali na mangarap ka ng isang magarbong sasakyan. Pero kung sa tamang pamangaraan mo siya nakuha. Yeah. So ako, nakikita ko pa rin sarili ko, Rolls Royce talaga. Kasi nakikita ko, sarili ko, na yung tingin ko sarili ko ay isang importante. Hindi lang ako pang Mandaluyong. Nakikita ko sarili ko, pang ibang bansa din ako. I'm not just a Filipino citizen. I'm not just a citizen of Mandaluyong City. I'm also a global citizen. So, nakikita ko sarili ko ganun. Okay. Yeah. O, diba? Sa dami-dami na naranasan mo sa buhay man. Kasi sabi mo nga umikot yung buhay mo 360 degrees. Dahil hindi mo na, sarili mo noon, hindi mo maintindihan Ano yung naging motto mo sa buhay mo o naging mantra mo sa buhay mo nung nakamit mo na, ay, eto ako. At kung nasaan ka ngayon, ano yung naging mantra mo? I would share the same sentiments with our FDI community. It's the real lesson I've learned is never give up. Yun talaga. Kasi despite kahit gaano kagaling, kahit gaano kakatalino, kahit gaano kakabait, kahit gaano people will find ways to put you down. Kahit di nga tao kahit situations will try to put you down. Pero kung tuloy-tuloy ka lang, just like any goal in life, no? Whether artista ka, whether social entrepreneur ka, whether leader ka, if you just persist and give your everything and take a day at a time, you will get there. Yeah. Never give up. Ang ganda. Never give up. Never give up. Never give up. Bago tayo magtapos, magbasa na tayo ng last comment section and then I'm gonna give you the floor. Ayan, sabi niya, I am pick-up truck. I'm a very sturdy. Oh, ang ganda naman sabi ni Nani. And Mami Rose, kasama po yata kami sa interview mo. Oo nga. Papya mo minsan, Mami Lorena, I'm gonna invite you to have here with me and mag-one-on-one, magkwentuhan tayo, Mami Lorena. So I'm gonna give you the floor. And I'm so thankful na nandito. I'm gonna give you the floor, invite them kung ano mga upcoming activities, saan ka namin pwede i-invite to give us inspiration or a speaker para dyan sa FDI mo niya. I'm giving you the floor. Thank you. First of all, Happy Pride Month to everybody. I highly recommend join us in our community. If you want to help us out, please check out Project Speed Mom, which is I'm an advocate of this amazing advocacy for mothers na may special needs at mothers or parents na may mga long-term condition ng mga anak. Okay. Please find Project Speed Mom. Our amazing founder is Miss Jane Jacinto. Please help us out. And of course, if you are looking for an opportunity, connect with our amazing community, FDI. So you can check us out at FDI Group in Facebook. And syempre po, if you are an LGBT or you are an ally of LGBT in here na malapit lang Manila, please come and help us celebrate the very first Mandaluyong Pride. Yes, Pride Parade. Yes, we're having it on June 28th. It will start around maybe 3-4 p.m. at Addition Hills, Welfareville, and then sponsored by our LGU, of course. So thank you to our amazing mayor, our Mamenchi, and of course our vice mayor, Anthony Suba, and our amazing Sangguniang Panglusod for sponsoring this amazing event. Kasi it's high time na kung ibang city meron silang ganyan, why not Mandaluyong?
Pero it's open naman for everybody. Open for everyone. Yes. Okay, Opo. sige. Puntahan natin yan. At ako naman, eto na. Maraming salamat again for watching us dun sa aming anniversary theater show last weekend. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa amin doon. At sabi ko nga, mauulit po siya ulit. Sana by this time, sa mga in-invite ko, Nanay Jane, I hope you could watch that sa susunod namin sa round 2. And also, I'm inviting Matt if that time, at saka yung aming mga ibang upcoming theater show. And of course, sabi ko nga, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Every Monday with me, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, our podcast, Up, Tap, Down, Low. And every Friday naman, Coffee Chat with Davin. Lahat po yan, 7 p.m. po. Plus, lahat din yan mapapanood nyo sa aming Facebook page, Ignos Novos Artist Management. Same with our Instagram. And of course, follow, like, and subscribe our TikTok account, ignosnovos.official. And also, please like, follow, and subscribe our mother company, First Son Production, with same FB or Facebook and Instagram. Pareho po sila, First Son Production. And of course, our YouTube channel, First Son Creative, na mapapanood nyo po ang aming lahat ng lives at saka mga iba pa naming kaganapan. And of course, with me, please like, follow, and subscribe. My Facebook is Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. My Instagram is Mommy_Ray43. My TikTok or X is at Mommy Ray 3. At ito ang inyong Mommy Ray na sabi nga ni Matt, never give up. Never give up. And also, para ma-accept mo kung sino ka, mahalin mo muna ang sarili mo at matuto kang bumangon dahil sa sarili mo, hindi dahil sa ibang tao. Because kung babangon ka dahil sa sarili mo, hindi mo makakatulong ka palalo and you can spread the positivity in your life. At ito ang inyong Mommy Ray, laging nagsasabi sa inyo, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Maraming salamat for joining me. See you all next week. Bye! Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up. Kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!